Amen. Sa mga kapatid, nandito ulit tayo sa ating Morning Revival Preview. At syempre, ang titulo ng ating Morning Revival Preview para sa linggong ito, week 22, ay The Creator of the One New Man as the Masterpiece of God. So alam natin, itong One New Man, ito yung obra maestra ng ating Diyos. At ang lumikha dyan, syempre, ang Diyos mismo. So, siya ang creator, ang lumikha ng isang bagong tao na siyang obra maestra. Amen. So, magbabasa na ako ng mga versikulo natin. So, ang schedule natin ngayon ay week 22, day 3. Amen. Sa Ephesians 2:10, for we are His masterpiece, created in Christ Jesus for good works. So, maiksi lang itong verse na ito. Na binabanggit tayo ang obra maestra ng Diyos. Amen. Nilikha kay Kristo. Kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Siyempre, positive to eh. No, ito ay para sa mabuting gawain. Ephesians 3:10, in order that now to the rulers and authorities in the heavenlies, the multifarious wisdom of God might be made known through the church. Amen. So, ang Diyos natin ay isang Diyos na merong multifarious wisdom. Maraming karunungan ang ating Diyos. At itong maraming karunungan ng Diyos, kung wala siyang gagawin, hindi maihahayag. Hindi siya makikita, hindi siya mahahantad. Kasi wala naman siyang ginawa eh. Pero sa pamamagitan ng gawain na kanyang ginawa, makikita mo yung kanyang maraming karunungan. Multifarious ang kanyang karunungan. At syempre, itong kanyang ginawa ay kanyang ihahantad, ilalantad, ipapakita. No, kanino? Hindi lang sa tao, kundi sa mga pamunuan at mga autoridad. Ang mga pamunuan at mga autoridad, ito yung mga anghel. No, at hindi lang yan, bukod sa mga anghel, meron pa mga mga nilikhang gumagapang sa mundo ngayon na hindi natin nakikita. Ito yung mga demonyo. Yan yung mga nilikha na nagrebelde rin sa Diyos. Noong panahon, bago pa sila Adan. At ang gagawin ng Diyos, i-display niya ito. Tignan nyo. Ang isang bagay na nalikha sa pamamagitan ng maraming karunungan ng Diyos. Ito ang kanyang obra maestra. Ito ay ang isang bagong tao na nilikha ng Diyos. Kaya walang katulad to. Sabihin ng mga anghel. Wala na. Isang kahihiyan na tinalikuran nila ang Diyos. 1 Corinthians 1:30, but of Him you are in Christ Jesus, who became wisdom to us from God, both righteousness and sanctification and redemption. So, ano rin to? Sikat na verse to. Na sinasabi sa atin na tayo, sa pamamagitan ng Diyos, dilagay kay Kristo. Si Kristo na naging karunungan natin. Naging karunungan natin sa tatlong pangunahing bagay. Katwiran, pagpapabanal, at katubusan. So yan, si Kristo na ating karunungan. So si Kristo ang ating katwiran, si Kristo ang ating pagpapabanal, at siya ang ating katubusan. So mamaya expound natin ito. So magbabasa na ako. In the creating of the new man, first, our natural man was crucified with Christ. And then through the crossing out of the old man, Christ imparted the divine element into us, causing us to become a new entity, a new invention of God.
No? So ito yung sinasabi nating paglikha ng Diyos. Paano ba niya nilikha itong isang bagong taong ito? No? So meron siyang sariling paraan. No? So ang ginawa niya, una, tinuos niya yung ating old man, no, na naging resulta ng pagkatisod ng tao. Siyempre, ang paraan ng pagtutuos, dinala niya siya sa krus. Dinala niya sa krus itong ating natural na pagkatao. Ang ibig sabihin, tinerminate niya yan. Binigyan niya ng wakas. At pagkatapos niyan, ibinahagi naman niya ang dibinong elemento tungo sa atin. No? So, ang lumang at natural na pagkatao, tinerminate. No? Ang dibinong elemento, dinala tungo sa atin. At ito ay nagbunga ng isang bagong entidad. Bagong item ito. Wala pa sa sangsinukob na ganitong item. No? At ito ay pwede natin sabihin, isang bagong imbensyon ng Diyos. One new man. Amen. The Jews and the Gentiles were separated to the uttermost by the separating ordinances, but both were created in Christ with the divine essence into one new entity, which is a corporate man, the church. No? So itong one new man, hindi ito isang tao, corporate ito. Corporate. Kasi tayo mga nilikha. Nilikha tayo ng Diyos para maging corporate. Kaya huwag ka nag-iisa. No, kailangan daigin mo yung pagiging mapag-isa. Hindi maganda yan. Hindi yan ayon sa kagustuhan ng Diyos. No? So, ang ginawa ng Diyos, itong taong nilikha niya, okay, dalawang tao na kailangan pagsamahin niya. Ang Hudyo at ang Hentil. Bakit ba Hudyo at Hentil ang binabanggit dito? Kasi sa mata ng Diyos, ito, kailangan malinaw sa atin ito. Ang sangkatauhan, no, sa mata ng Diyos ay umiral, okay, nung tinawag niya si Abraham para maging isang bansa. At ito ay ang bansang Israel, na tinatawag ngayon bansa ng mga Hudyo. At sila yung naging bayan ng Diyos sa Lumang Tipan. Kaya sa Lumang Tipan, iisa lang ang bayan ng Diyos. Ito ang mga Israelites. No? So, dyan siya nakafocus sa Lumang Tipan. No? At sino naman ang Hentil? Ang Hentil naman, yung hindi Israelites. Kaya sa mata ng Diyos, dalawa lang sila. Itong Hudyo at ang Hentil. Ngayon sa pagsasagawa niya ng bagong tao, kailangan pagsamahin niya ito, pag-isahin niya ito. Kaya lang, mayroong isang malaking hadlang, no, para mapag-isa ito. Ito ay yung mga ordinances na siya rin naman ang gumawa. No, kaya sa Lumang Tipan kasi, yung Israelites lang ang kanyang tao. Gusto niyang hiwalay ito sa mga Hentil. Ayaw niyang yung kanyang bayan makisama sa mga Hentil. No, kaya gumawa siya ng mga ordinances. At yung mga ordinances na yan ay para sa paghihiwalay, para sa division yan ng Hudyo at ng mga Hentil. Kaso, pagdating sa Bagong Tipan, naligtas din ang mga Hentil. No, sabagat ang kaligtasan sa Bagong Tipan ay ang pagsampalataya sa Panginoon. Kaya lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon ay silang na muli naging mga anak ng Diyos. No, maging Hentil ka man o Hudyo. Pati Hudyo, kailangan manampalataya rin sila sa Panginoon. Kaya sa panahon ng Bagong Tipan, ang mga mananampalataya ay binubuo ng Hudyo at ng Hentil. Ngayon, pagsasamahin ng Diyos itong dalawang ito para maging isang bagong taon, paano niya gagawin yan? No? Kung umiiral yung ordinances, hindi niya magagawa ito. So, kailangan i-abolish niya.
No? Alisin niya, bigyan niya ng wakas. At yun ang ginawa ni Kristo. No? Sa pamamagitan ng kanyang laman, inalis niya itong ordinances upang pag-isahin ang mga believer na Hudyo at mga believer na Hentil tungo sa isang bagong tao. Amen. So kaya yan ang nangyari. Amen. Okay, nasaan ba ako? Amen. Okay, so the Jews and the Gentiles were separated to the uttermost by the separating ordinances. Both were created in Christ with the divine essence into one human entity, which is a corporate man, the church. Amen. So yan yung in-explain ko. The church is not only the church of God, the body of Christ, the fullness, the expression of the all-feeling one, and the household or family, the house, the temple, and the dwelling place of God. So ito yung mga yung mga aspekto ng church sa aklat ng Efeso. Kasi ang aklat ng Efeso ay aklat tungkol sa eklesiya. Kaya sa aklat ng Efeso, binanggit sa atin ang iba't ibang aspekto ng eklesiya. No? Kaya sa aklat ng Efeso, sinasabi rito, yung church ay church of God, sa Diyos ito. Okay? And then, body of Christ. So, isa sa pangunahing aspekto ng church ay ang eklesiya ay katawan ni Kristo. Okay? Ang ibig sabihin ng katawan ni Kristo, ito ang kapuspusan niyang isa na pumupuspos sa lahat at nasa lahat. So, yan yung ibig sabihin ng ang eklesiya ay katawan ni Kristo. Kapuspusan siya ng Diyos. At ang eklesiya rin ay ang sambahayan ng Diyos, ang pamilya ng Diyos, ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos, ang pinananahanang lugar ng Diyos. So lahat ito, siyempre, importanteng aspekto ito ng eklesiya. So may mga wala pa rito. Halimbawa, binanggit din sa Efeso, ang eklesiya ay ang hukbo ng Diyos. No? Army siya. At binanggit din sa Efeso, ang eklesiya ay ang kasintahang babae ni Kristo. No? So maraming aspekto na binabanggit sa aklat ng Efeso na kung ano ang eklesiya. Pero dito sa ating paksa, may isang bagay na gusto natin bigyang diin. So ito, pakinggan nyo. It is also the one new man. Yan. Ang eklesiya ay ang one new man, ang obra maestra ng Diyos. So yan yung pinaka-sentro ng ating talakayan. So saan sinasabi na ang eklesiya ay ang isang bagong tao, isang bagong nilikha ng Diyos na kailangan mas maintindihan natin. Amen. It is also the one new man, which is corporate. So una, dapat malaman mo yung eklesiya na one new man ay corporate. Kasi yung iba, lalo yung hindi malinaw sa mga katotohanan, pag one new man, tinutukoy nila yung mga individual na believer ay one new man ka, one new man ka. Sa isang aspekto, parang tama din naman. Pero dito sa pagtatalakay natin, yung eklesiya, ay yung one new man ay aspekto ng church, kaya church siya. Kaya hindi siya individual na tao. Corporate siya. Ang one new man ay corporate. Isang item na binubuo ng mga believer. No? At ito ay ang eklesiya ngayon. Amen. Tapos dinagdag dito, universal. Importante itong term na ito. Pangsansinukob ang one new man. Ibig sabihin, binubuo siya ng lahat ng mga tao sa iba't ibang bansa. Kaya universal. Pag sinabi mong universal, lahat ng mga bansa, no, anuang lahi, no, ikaw ay believer, ikaw ay isang Hapon, nandiyan ka sa one new man. Filipino, Incheck, ano pa, Amerikano, Russia,
o Ukraine, andyan siya sa isang church. Universal siya. No, ibinubuo siya ng lahat ng tao sa buong sansinukob. Tao to. Amen. Created of two peoples. Binanggit na natin yan. Jew and Gentiles. Amen. Amen. The Jews and the Gentiles, and composed of all the believers. Basta believer ka, kasama ka sa one new man. Ano mang klaseng believer ka. Basta believer ka, anak ka ng Diyos, may buhay ka ng Diyos, nahugasan ka ng dugo ni Kristo, naisilang kang muli, ikaw ay kasama sa one new man. No? So walang binabanggit dito mga sekta-sekta o pangalan ng mga denominasyon. Ang binabanggit lang dito, believer. Believer. Are you a believer? If you say yes, brother, then you are included in the one new man. Amen. 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 So, though there are many, one new man in the universe. Marami, pero one new man in the universe. God created man as a collective entity. But the corporate man created by God was damaged through man's fall. Hence, there was the need for God to produce a new man. This was accomplished through Christ abolishing in his flesh the ordinances and through his creating of the new man in himself. Amen. Amen. So yung isang naging sagabal para malikhaan ng Diyos ang isang bagong tao ay ang pagkatisod ng tao. Pero bagamat natisod ng tao, yung kanyang kagustuhan na lumikha ng isang bagong tao, hindi niya hininto yan. Hindi niya sinabing, oh, natisod ng tao, kalimutan na to. Hindi ganun ang Diyos natin. No, ang tao minsan ganyan. Kapag nabigo ka sa gusto mo, forget about it. No, kasi ang tao, walang kakayahan na katulad ng Diyos. No, ang Diyos, hindi pwedeng mabigo. Tandaan natin yan. Pwede siya ma-delay, pero hindi siya pwedeng mabigo. Ang ibig sabihin ng hindi pwedeng mabigo, kung anong gusto niya, kaya niyang gawin. No, kaya nilikha niya ang bagong tao. So sa paglikha ng bagong tao, meron tatlong mahalagang bagay. Tatlo ba? Okay, dalawa. Dalawang mahalagang bagay na ginawa niya para likhain. Una, kailangan alisin muna niya yung ordinances. Kasi yung ordinances, okay, ay naggumagawa ng division. So, hindi mabubuo yung one new man. Pag mayroong division, alisin muna yan. Okay. Pangalawa, kailangan likhain niya itong bagong tao sa pamamagitan ng kanyang sarili. So, anong ibig sabihin yan? No, ang kanyang kalikasan, ang kanyang elemento, dibinong kalikasan at elemento, kailangan ihatid niya tungo sa tao. Kailangan ganun. Kaya yan yung dalawang malaking steps. Dalawang malaking steps sa pagbubuo ng bagong tao. Amen. So today's reading na ako. The Greek word for masterpiece, poema. Okay, so yung masterpiece, ang Greek word niya ay poema. Tandaan nyo, para merong tayong alam na Greek. So, masterpiece pala. Poema. Amen. Okay, means something that has been written or composed as a poem. Poem. So, malapit sa salitang poem. Ang poem ay English, tula. Ang poema ay tula, pero Greek word. So, ang ibig sabihin ng masterpiece dito, di ba sa verse, tayo ay masterpiece, tayo ay isang tula. Parang isinulat na tula. Wow. Alam niyo, yung mga sumusulat ng tula, magagaling ang kanilang yung
mga composer yan, may mga words at kaisipan na napakalawak upang i-describe nila yung mga item. So, poem siya, tula siya. So, ang Diyos natin ay isang manunulat. Isang manunulat. No? At composer. Gumawa ng tula, gumawa din ng item. At yung item na yan, pag tinignan mo, naging isang tula. Masterpiece. Amen. So, basahin ko. The masterpiece of God's work are a poem expressing God's infinite wisdom and divine design. So, yung kanyang walang hanggang karunungan, okay, at ang kanyang dibinong disenyo ang nakapaloob dito sa tula na ito. Okay. Pero pag tinignan mo, wow, ang tindi. Sasabihin ko sa inyo, sabihin ko, bakit isa sa pinakamatinding aspekto nito? Tayo ay mga natisod na tao. Mga natisod. No? Para mga basura na ang hantungan, no, ay ang kamatayan. Wala nang pag-asa ang tao. Pero mula dito sa mga taong ito, no, lumikha siya ng isang obra maestra. Kasi alam niyo dito sa mundo, karaniwan yung mga obra maestra, hindi naman basura ang ginagamit eh. Hindi sila lumilikha ng obra maestra mula sa basura at mula sa mga item na wala ng pag-asa. Pero ang maraming karunungan ng Diyos na ginamit niya para likhain itong bagong taong ito, isang bagong nilikhang ito. Okay, ay kagilagilalas, kamangha-mangha, walang hanggang karunungan. Kaya pag dinisplay mo, maging yung mga demonyo, si Satanas at mga fallen angel, na siyang dahilan ng pagkatisod ng tao, mamamangha. Yung tinisod nilang tao, sabi nila, wala na to. Basura na to. Wala nang kabuluhan to. Tatapo na lang ito. Hindi lang sa basurahan, sa lake of fire. Pero, nung makita niya uli, itong mga taong kinurap niya, eto na, masterpiece. Masterpiece, isang malaking kahihiyan sa kaaway at isang matinding pagkahayag ng maraming karunungan ng Diyos. No, isang imbensyon na hindi kayang gawin ng maski na sino. Yan tayo. Di ba? Sa ating pagkatisod, wala tayo may pagmamalaki. Ano pagmamalaki mo? Di ba? Wala. Pero sa muling paglikha ng Diyos, sa kanyang paggawa na ginawa tayong bagong tao, tayo ang pinakamataas na tao. No? At kung sakaling mai-workout mo, maging mandaraig ka, ikaw ang pinakamataas na posisyon. No? Pangalawa sa Panginoon sa panahon ng millennial. Diba? Naisip mo ba yan? No? Pag naisip mo yan, mangangarap ka na. Sasabihin mo sa sarili mo, maski na ano mangyari, hindi ako aalis sa church life. Diba? Kung minsan nakikita ko yung mga dahilan ng mga taong umalis sa church life, nako. Walang mga kabuluhang bagay na pinagpalit sa isang posisyon sa darating na kapanahunan. Kaya sana yung mga wala sa church life, mapakinggan nyo to, mabuksan yung mga mata nyo, magsibalik na kayo. Meron akong balita, ilang years na lang, babalik na si Lord. Kung mangyari yan, maiksing-maiksi na ang panahon. Diba? Ano ginagawa nyo? Diba? Yung iba, hindi ako makamiting. Nag-aalaga ako ng apo, ng bata. O anong inaalagaan mo? Amen. Diba? Walang pwedeng idahilan dito. Lahat ng dahilan ay magiging unreasonable. Okay?
unreasonable. Amen. The heavens, the earth, and man created by God are not God's masterpiece, but the church, the body of Christ, the fullness of the one who fills all in all. The corporate and universal new man is a masterpiece. Amen. Okay, so heaven, earth, man, ang lalaking creation. Pero hindi yan. Hindi yan ang new creation. Malalaki siya pero hindi yan ang new creation. Ang new creation ay itong one new man. Ang eklesiya, ang katawan ni Kristo na kanyang nilikha. Amen. We have been saved by grace to be God's masterpiece, and we may walk in the good works prepared beforehand by God. Ang good works na inihanda ng Diyos para sa mga believer ay ano? Ay ang maging isang bagong tao. Yan lang naman. Pag ikaw ay isang bagong tao, binubuhay mo ang realidad ng isang bagong tao, yan ang work na itinalaga niya para sa atin. Amen. So una, siyempre, dapat gawin niya tayong bagong tao. Inalis na niya yung ordinances. Dinala na niya yung kanyang dibinong buhay, esensya, elemento tungo sa atin. Na-create na tayo. Okay, so ano susunod? Good works. Ang good works ay ang ipatotoo, ibuhay, dalhin sa realidad ang pag-iral ng isang bagong tao. At dito, siyempre, sa pamamagitan ng pag-iinsayo ng ating espiritu. Amen. We, the church, the masterpiece of God's work, are so absolutely new item in the universe, a new invention of God. We were created by God in Christ through regeneration to be His new creation. Regeneration, yan yung proseso individually. Paano ka naging isang bagong tao? Through regeneration. Pagsilang na muli. At yan yung pagsampalataya natin sa Panginoon, kung saan tayo ay tumanggap ng buhay ng Diyos. At mula dyan, naisilang tayo muli. Nakapasok tayo sa isang bagong paglikha na siyang isang bagong tao. Pero ang regeneration ay yan ang purpose. Hindi para, ay, born again po ako. Born again po ako. Kayo po ba born again na? Hindi yan. No, kailangan makita natin. Born again, regeneration, nakatanggap ng buhay para maging bahagi ng bagong tao. Di ba? Ang magandang tanong, bahagi ka na ba ng bagong tao? Yun ang magandang tanong. Pag oo, praise the Lord, mabuhay ka bilang isang bagong tao sa loob ng isang bagong tao. Diba? So, yan ang ganda. Amen. Christ became wisdom to us from God as three vital things in God's salvation. Okay, so ito na yung verse kanina na sinasabi sa atin, si Kristo ay naging karunungan sa atin mula sa Diyos sa tatlong pangunahing bagay. Okay, sa loob ng kaligtasan ng Diyos. Number 1, righteousness. So may tatlong item dito. Righteousness, sanctification, and redemption. Si Kristo ang karunungan natin. No, mula sa Diyos, sa loob ng kaligtasan ng Diyos, una, siya ang ating righteousness, katwiran. Okay. So sabi dito, righteousness for the past. Ano yung katwiran? For the past. No? Ibig sabihin, ito yung nakaraan natin. Amen. By which we have been justified by God, that we might be reborn in our spirit to receive the divine life. So ito yung righteousness. Bakit righteousness? Kasi nung natisod tayo, naging unrighteous tayo. Subalit nung nanampalataya tayo sa Diyos, sa Panginoong Hesus, siya ang naging katwiran natin. At sa pamamagitan niyan,
tayo ay inaring matuwid ng Diyos, na isilang na muli ng Diyos, naging mga anak ng Diyos. At ito ay ang nakaraan. Bakit nakaraan? Kasi tapos ka ng manampalataya sa Panginoon. So nakaraan na yan. Yung araw na nanampalataya ka sa Panginoon, yung araw na yon na ikaw ay nabihisa ng katwiran. Na isilang na muli, napatawad ang iyong mga kasalanan, nakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. No? So yan yung sinasabi nating katwiran. Tas. Okay. Tapos sabi niya rito, sanctification for our present. Ito present naman. Paano ka mabubuhay ngayon bilang isang believer? Kailangan araw-araw nasa sanctified ka. Okay, by which we are being sanctified in our soul, that is transformed in our mind, emotion, and will with this divine life. So ito naman yung pangkasalukuyan. Sanctification, pangkasalukuyan. Righteousness, pang nakaraan. Kaya ngayon tayo ay nabubuhay, no, sa proseso ng pagpapabanal, particularly yung ating kaluluwa. Mind, emotion, and will, kailangan ma-sanctify dyan para matransforma, maihanda sa pagbabalik ng Panginoon. So ang sanctification ay sinasagawa ng sanctifying spirit. Idinadaloy tungo sa loob natin, dinadala ang kalikasan ng banal ng Diyos, sapagat sa buong sansinukob, Diyos lang ang banal. Sino magpapabanal sa iyo? Maski umarte kang banal, hindi ka magiging banal. No? Sapagkat wala tayong kabanalan. Ang kabanalan ay ang elemento, ang esensya ng Diyos na dinadaloy tungo sa atin, kaisipan, damdamin, kaluluwa, hanggang matransforma tayo, lumago sa buhay, maihanda sa pagbabalik ng Panginoon. So, iyan ay ginagawa sa kasalukuyan. Tapos yung isa naman, redemption for our future. So, meron din tayong pang future. No? Ano naman ito? Redemption. Amen. By which we will be transfigured in our body with His divine life to have His glorious likeness. So, yan yung katawan. Ang ating katawan, dahil sa pagkatisod, di ba, naluluma, nabubulok, nagkakasakit, tumatanda, namamatay. Kapag hindi ito natubos, no, ng dibinong buhay ng Diyos, ibig sabihin wala tayong pag-asa. Pero ito ay gagawin niya sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, na kung saan ang ating katawan, babaguhin niya na katulad ng kanyang maluwalhating katawan. At syempre, yan ay sa future. Kaya tatlo, di ba? Righteousness, sanctification, redemption. Nakaraan, pangkasalukuyan, at sa darating na kapanahunan, gagawin niya. No? At isang araw ang ating buong katauhan ay ganap na naligtas, nadala tayo sa kapuspusan ng pagkaanak. Nako, eto talaga yung poem. Ngayon tayo masterpiece, hindi pa natapos to. Hindi pa natapos yung pagsasagawa ng Diyos. Bagamat na umpisahan na yan, meron na rin. At pwede mo sabihin, gano'n na rin siya. Kaya lang yung kanyang pag-iral at kahayagan ay makukumpleto pa sa darating na kapanahunan. At yan ay hindi na tayo mga mystery. Amen. So isipin mo pag nakumpleto yan. Sa loob ng 1,000 taon, merong bahagi na kumpleto na siya. Pero ang buong kakumpletuhan ng One New Man ay sa bagong Jerusalem. Lahat. Wala na. Yan na yung eternity. Praise the Lord. Amen. Okay, so, last part na ako. As revealed in Ephesians 3:8, the church is produced from the unsearchable riches of Christ,
When God's chosen people partake of and enjoy the riches of Christ, they are constituted with those riches to be the church, through which God's multifarious wisdom is made known to the angelic rulers and authorities in the heavenlies. Hence, the church is God's wise exhibition of all that Christ is. Amen. So, sinasabi sa atin, yung eklesiya ay naibunga ng hindi masayod na kayamanan ni Kristo. So, ito yung ebanghelyo. No? So, dun sa ebanghelyo na iprinit sa atin, nakapaloob doon ang hindi masayod na kayamanan ni Kristo. Hindi lang na-explain sa'yo nung prinit yung gospel sa'yo. Sobrang haba, sobrang dami. Hindi matatapos. Buhay, kasaganaan, katwiran, liwanag, kabanalan, andyan na lahat. Yan ay ang mga aspekto ng hindi masayod na kayamanan ni Kristo. Pero bagamat yan ay nakapaloob sa ebanghelyo, hindi natin yan, ibig sabihin, natamo natin, hindi natin naranasan ng panahon na yon. Pero sa panahon ng ating pagiging Kristiyano, ang mga kasaganaan at kayamanan na ito ay patuloy na nagiging pagtatamasa, karanasan, at mga bagay na nagtutusto sa atin sa panahon ng ating Christian life. So ito yung unsearchable riches of Christ. Ito ay para sa enjoyment at karanasan. Yun namang multifarious wisdom, ito naman ay ang expression ng walang hanggang karunungan ng Diyos, no, na ihahayag sa isang bagong tao pag tinignan mo siya. So yung isa, pag tinignan mo at naintindihan mo, wow, napakarunong ng Diyos. Tayo naman, okay, bilang mga believer, mga sisidlan ng Diyos, wow, napakayaman ng Diyos. Araw-araw, no, tinatawag mo siya, natatamasa mo siya, na i-enjoy mo itong hindi masayod na kayamanan ni Kristo. Unsearchable ang kanyang kayamanan. So isipin ninyo, lahat ng ito ay mga display dito sa buong sansinukob, no, upang tignan ng mga angelic rulers, no, mga mabubuting anghel tumitingin, ang mga sasamang anghel tumitingin din. No, para sa mabubuting anghel, ito ay isang praise the Lord. Para sa masasamang anghel, ito ay kahihiyan, isang blow against them. Praise the Lord. Amen. Lord Jesus, salamat sa maraming karunungan ng Diyos at nailikha niya ang isang bagong tao sa pamamagitan ng pagpako sa krus ng lahat ng mga ordinances. Panginoon, ngayon, umiiral ang iyong eklesiya bilang isang bagong tao na kung saan naririto ang kapayapaan sa gitna namin at anumang bagay na negatibo ay pinako mo na sa krus. Panginoon, salamat din sa iyong patuloy na paggawa upang kumpletuhin ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming katwiran, kabanalan at pag-asa, sapagat ikaw ang katubusan ng aming mga katawan. Panginoon, salamat sa mga katotohanan na pinakita mo sa amin. Nawa maibuhay namin itong isang bagong tao at maging pagtatamasa namin ang iyong mga kayamanan sa panahon na ito. Amen.